Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga talipandas. No? Bakit ko po tinawag na talipandas? Ito po yung mga suwail na nga, no? Nagsasalita pa ng kung ng hindi maganda sa ating gobyerno. Kaya nga talipandas eh. No? Kayo baka may tawag kayo sa mga taong ganyan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat at shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagre-replay ng ating videos, mga nagsishare ng kanilang blessings. At ganun din po, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan na tumutulong sa atin sa ating chat box during our video premiere. The likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, at ang kanyang Mr. R, si Ai Chang, si Lulu, si RN 2 Cents, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Ilocana Kana, no? Nandiyan po siya palagi, si Miyu, no? Sino pa po ba? Baka may nakakalimutan ako, magtatampo tong mga to. Si Red, no? Yung taga Boston po yan, laging nagkakape, pero sa gabi, beer naman siya. Sino pa ba ang mga nandyan? Yung mga iba po mga naka-background lang po at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. At higit sa lahat, malapit na po tayong mag 25K. Konting push na lang. Nako, malapit na. At shout out din kay Hattori at kay Ate Carcleya. Ayan po yung channel niya. Gawin yung 100K ang subscriber kasi bibilan niya ako ng lechon. Also, bibigyan niya rin daw ako ng kulay red na ito, polo bear. No? Yan, polo bear, Ate Carcleya, Ha? Galing ka ng France. Hindi mo ako binilan ng ganitong sweatshirt sa France, kaya bigyan mo ako ng color red na ito, ha? Hanap ka. Ha? Diyan sa Nordstrom or Bloomingdale's, ha? Ito, Banat Boy, remind mo si Ate Carcleya, ha? Ito, kulay red, polo bear by Ralph Lauren. Yari na naman si Ate Carcleya. Gagalit na naman sa akin yan. Noy, visit ka, Tokis. Di ba? Yan. Shout out kita, ha? Niplex kita. Kala mo, magtatampo, magwewelga daw siya pag hindi ko daw siya pinlex. Di sumama ka doon kay Hontiveros. Pero huwag mong kalimutan yung lechon ko at thread nito. Para naman meron tayong BBM. Di ba? BBM. Okay, so yan po, no? Yung may nakalimutan naman akong i-shout out, pasensya na po, alam nyo naman, si Tokis, it's going there. Si Kuya Danny, naku, baka magtampo din yan, si Kuya Danny, no? At yung mga sinusubaybayan nating mga pro-admin vloggers, alam nyo na kung sino kayo. Pinanonood ko lahat kayo, pero ilan-ilan lang yung nanonood sa akin. Hindi pa nagko-comment. Kaya hindi mo alam kung talagang nanonood. Yung iba talaga, wapakels. Kasi ang lalaking channel Wala akong time sa'yo, Tokis. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ang topic natin at bibigyan ng opinion at reaction ay itong abogado na ito. Mga abogado po. Yung isa walang video, baka makopyright tayo. Kasi pinanood ko po yung video nun. No? At yung isa po dito ay pinagsabihan ng isang mambabatas. Napakabastos. Biruin nyo. Yung mga supporters ni Digong, no? Ni Prime Minister ni Baal, mga bastos. Hindi marunong gumalang sa babae. Bakit? Kasi itong abogado na ito, may sinabi sa entablado during that prayer rally nila. Napakabastos. No? Bro mo, it's a threat to the First Lady na gagawin niya ito. Malaki ang galit nito sa First Lady. Bakit nga naman si First Lady ang binibira nila? Maski na yung yung isa, no? Yung pinanood ko po yung video, talagang meron na naman silang insinuation doon against the First Lady. This is just the classic example ng tulad ng ginawa noong mga panahon ni Apo Lakay. Naalala nyo si Madam Imelda, si Lola Imelda Marcos? 'Di ba? Tinaga nga yan
Talagang siya ang object of yung prey nung mga kalaban ni Apo Lakay noon. Kasi daw sabi nila nakikialam, ganito. Bakit? Kung yun ang gusto ng asawa niya, magtulungan silang magtrabaho para sa sambayan ng Pilipino. Ano gusto niyo? Walang asawa si BBM? Tulad ni Digong, na wala namang pakialam yung kanyang kinakasama? Si Panot, wala talaga. Bakit? May asawa legally married. Ano ba ginagawa ng mag-asawa? Di ba nagtutulungan sa bawat mga desisyon sa buhay mag-asawa? Ano pakialam nyo? Ako kung para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino yan, what the care? Kung ina-advise niya man si Pangulong BBM, I don't care. Basta maganda. Yan sila Yan ang kanilang working relationship, pero iba po ang nakikita ng mga talipandas na ito. Ha? Ito, unahin natin. Itong si Attorney Glenn Chong. Hindi kita bababuyin dito, Glenn Chong. Hindi ko sasabihin ganito ka, yung pagkatao mo, whatever. Pero parang lumalabas na ganun ka nga. Kasi bakit? Bastos ka Ang kaya mong sampalin ang First Lady, you try it, dude. Try it. Bubulagta ka na lang dyan. You try it. No? Sabi ko nga sa isa kong vlog, pinahapyawan ko to. You go to Malacanang right now, or stalk them. Baka hindi ka pa nakakalapit, baka wala ka pa sa, ilang metro pa lang wala na, bulagta ka na Gago ka. Bakit? Pinapasahod nyo ba si First Lady? Ha? Pakita nyo sa amin kung magkano ang sahod ni First Lady. Wala naman. Pero still working. Di ba? Tinutulungan niya ang kanyang asawa. Ba't kayo galit na galit? Di ba? Ibig ba sabihin, pag may in-advise ka ng asawa mo at maganda naman, di mo tatanggapin? Nakikialam ba talaga siya sa gobyerno? Pakita niyo ebidensya. Hindi, bunga nga lang gamit ninyo You are just insinuating. Tapos itong si Glenn Chong, ayan po, sa article ng Abogado Glenn Chong says, won't beg Lisa Marcos for a government position. Sasampaling kitang babae ka. Ayan, biruin nyo. He won't beg daw. Who are you then? Ano ang purpose mo? Bakit ka sumama sa admin o sa Marcos noon nung during the campaign period? Nandun ka sa inner circle. Meron kayong purpose, may layunin kayo, may personal interest kayo. Di ba? Won't beg. For what? Hinihikayat ka ba? Hindi. Kasi bitter ka, hindi ka napagbigyan. Di ba? Di wag kang mag-beg. Sino ka? Di ba? Importante ka ba? Ang yabang mong magsabi ng ganito, no? He won't beg for a position and sasampalin kitang babae ka. Ayan. Ito sabi niya lang, quote, yan ang pagkakaakala ni Lisa Marcos. Akala pala Marami pong namamatay sa akala. Di ba? Akala mo estatwa, nung galawin mo yung pala kobra. Di tinuklaw ka. Akala mo aso, yung pala leon. Di kinain ka. Akala mo mababaw lang, malalim pala, dinalunod ka. Akala. Nag-i-insinuate ka lang sa amin. Bakit? Ayan ba ang sinabi sa'yo ni Lisa Marcos? Meron kang recording? Meron kang video evidence? Sabi nito, yan ang pag-akaakala ni Lisa Marcos na lahat ng Pilipino ay lulod sa kanya para magkaroon ng posisyon. Nek-nek mo, Glenn Chong. Huwag mong ilahatin ang Pilipino. Dahil wala kaming inaasam kay First Lady. Ang inaasam namin ay ang tagumpay ng administrasyong ito. Nakatuwang siya na isa ring Pilipino na umaasa na magtatagumpay ang administrasyon ng asawa niya. Siguro ikaw, may nakita kang di maganda. Sabihin mo kung ano yung di mo nakitang maganda laban kay FL Lisa. Kung sa pag-uugali, kung nagtataray, mata pobre, and so be it. Hindi naman po lahat ng mayaman ganyan, pero classic example ng isa sa mga mayaman. Di ba? Mata pobre. Masungit. Di ba? Mayabang. Kasi nga, hindi mo nakuha ang gusto mo, initsipera ka. Ba?
sasampalin kitang babae ka, hindi ako luluhod sa'yo, edi wag kang lumuhod. Sino ba utos na lumuhod ka sa kanya? Inutusan ka ba niya? Meron kang ebidensya? At hindi ko kailangan ng posisyon mo. O anong posisyon niya? Gusto mong maging first lady pala? Ay, putik naman. Yung pala ang gusto niya eh. Yung posisyon ni first lady. Eh ano yun? Eh di first lady. Ang kailangan ko, malinis na halalan para sa sambayan ng Pilipino. O ba't hindi ka magdemanda? Demanda mo. File it now. Kung may matibay kang ebidensya. Di po ba? Lagi niyang sinasabi na yung naratiba niya na si First Lady kinausap daw yung Smartmatic. O nasaan ang investigasyon? Bakit hindi mo sabihin niyan kay Amy Marcos? Nasaan na? Yun naman pala. Ha? Alam mo naman na pala yan. Nung campaign period. Bakit hindi ka na lang nagsiwalat ka agad? Inantay mo pang manalo ang PBBM, ang unit team. Tapos how many months nalaman mo hindi ka naman pala mabibigyan ng posisyon na gusto mo, doon ka nagwalwal. Kasi yung mga taong kinakapitan nyo, natanggal. Di ba? Huwag mo kaming bulahin, Glenn Chong. Tapos magsasabi ka ng ganito, pagbabanta po yan. Sasampalin. Future reference. Sasampalin kita. Pag nakita kita, ganon. Oy, PSG, PNP, pwede po ba imbestigahan nyo ito? Or Supreme Court, tignan nyo po. Ha? Sasampalin. Kung si si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, tinanggalan nyo ng pagka-abogado, Nagmura lang ng nagmura, ito, grave threat po ito. Grave threat, Supreme Court. Anong gagawin nyo dito? Kailangan may mag-file ng kaso dito sa Supreme Court, Pinagbabantaan niya na po ang First Lady na sasampalin niya. Dahil lang sa galit niya na si First Lady daw po ang nag-orchestrate ng dayaan para manalo si PBBM. At ang sinasabi pa daw niya po, narinig ko po, na ang boto lang daw ni PBBM ay 22 million. Pero si Sara, 32 million. Gonggong ka pala Ano bang posisyon na tinakbuhan ni Sara? At ano ang posisyon na tinakbuhan ni PBBM? Bakit mo doon i-equate? Bobo! Dapat daw si Sara ang maging presidente dahil mas malaki ang boto niya kay PBBM. Gano'n naman pala. Bakit hindi tumakbong presidente si Tamilmil? Pahele-hele. Di ba sinabihan siya ng tatay niya, gusto ko ikaw tumakbong presidente. Ayaw niya. Ang sabi niya, nung na si Pangulong Bongbong, sabi niya, sige ikaw na lang ang tumakbo. O di ba? Wala nga siyang insinuation. Pati dun sa mga yung interview sa kanya, ang gusto niya nga 2034 pa siya tatakbong presidente. Pero pinilit lang siya O di ba? Tapos sasabihin niyo ngayon, take over niya na. Dapat siya ang nakaupo. Pinagbigyan lang si PBBM. Mga gonggong pala kayo Huwag nyo nga kaming bulahin dyan sa naratiba ninyo. Hindi po kami mga bulag at bingi, na katulad ng mga followers ninyo na maniniwala lang sa lahat ng sasabihin ninyo. Kami po ay nag-aanalisa, iniintindi namin ng sinasabi ninyo at naghahanap kami ng ebidensya. Dito, ano ebidensya mo, Glenn Chong? Na hindi ka pinasama ni Lisa? Old adage mo na yan Naratiba mo na yan Paulit-ulit lang Di ba? Yung paulit-ulit mong sinasabi, magiging totoo na yan, sa isipan ng mga bulag nyong followers. Di ba mga kababayan? Alam niya naman pala siguro yung gagawing plano ni FL Lisa, bakit hindi ka na lang nagsumbong ka agad sa otoridad? Sa NAMPREL, yung PPRCB, di ba yung PPRCB? Binantayan pa nakita ko nga si Socrates Villegas, dinalaw niya, mga madre ang nagbibilang, nagbi-verify ng boto, tapos sasabihin mo may dayaan sa COMELEC. Na hindi ka lang naipwesto doon. Alam ko yan ang gusto niya COMELEC chairman, hindi na siya naipwesto dahil anong qualification mo. Di ba? Hindi porke tao ka ni Duterte, ganito, nakipaglaban ka lang sa okay na, pasok ka na. Hindi. Hindi pwede naman yun.
'Di ba? Yun naman pala. Meron kang ganyan. O nasaan ang matibay na ebidensya mo? Saan ang ebidensya mo? Mag-file kayo ng kaso, kasuhan nyo si FL. O para maiupo nyo si Tamilmil. Tanga-tanga yung naratiba mo eh. Dapat daw si Tamilmil ang nakaupo dahil mas malaki ang boto nyo kay PBBM, dinaya pa ni Lisa. Gago pala kayo eh. No? Mga abnormal pala kayo. Unang-una, magkaiba ang presidente sa busy, bubu. Abogadong naturingan. Yung pagka-abogado napunta sa puit. No? O, sino pa yung isa? Ha? Mamaya pala yung isa, ito muna. Ano po yung sinabi ng isang mambabata sa kanya? Ha? Biruin mo, sineselebrate natin ng International Women's Day. Tapos sasabihin nitong si Glenn Chong na mananampal siya ng babae. O di ba? Wala siyang galang sa kababaihan. Tanong ko lang, bakla ka ba? Bakit ka mananakit ng babae? Ha? So, ibig ba sabihin, woman beater ka? Yung nananakit ka ng babae. O di ba? May asawa ka bang babae at sinasaktan mo? Tatanong lang I'm not accusing. Kasi diyan pa lang makikita mo na yung attitude niya towards women eh. Mananakit siya eh. Di ba? O ngayon, binanatan po siya dyan ni Garin. Bakit? A very bad example. Garin slams Chong over threat to slap Lisa Marcos. Correct. Buti pa to si Representative Garin. No? Even though nadilawan din yan. Pero dito walang kulay. Sa politika nga ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kulay. Bakit? Sa next content natin makikita nyo. Ha? Makikita nyo, wala nang kulay. Walang rainbow color. Ha? O any color you can see on the colors of colors. Ang gulo ng tokis Diba? Ibig sabihin, wala nang politikang kulay. Walang dilaw, walang green, walang blue, walang red. Kasi dati pag dilaw ka, chastise kay. Atay kayo eh. Ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, it doesn't matter. Kasi as long na matalino ka, magagamit niya ang talino mo, talento mo para mapatakbo niya ang sambayan ng Pilipino, ang bansang ito sa kaunlaran, so be it. Diba tingnan nyo si Joey Salceda? Ang galing na economist yan, pero dilaw yan. Pero nandyan, sinusuportahan niya ang Pangulong Marcos. Sino pa? May mga oposisyon na bibihira na lang lumaban. No? Yung mag-oppose. No? Tingnan nyo dilaw na nananahimik. Kasi sila nananahimik kasi they're on the sidelines watching. Ayaw nilang bumaho pa yung baho nila lalo. May mga balak yan. Sabi nila, bayaan nyo silang mag-self-destroy ang unity. Kasi once they are divided, then we will conquer them. Ganun po yun. Divide and conquer sila ngayon. Kasi ganun din nangyari sa kanila eh. They got divided and we conquered them. Diba? O ngayon, babalik nila. Karma. Karma is a bitch. Diba? It's a cycle of life. Ganun po yan. O ngayon si Garin, diba? Chastise siya nung nasa DOH siya. O ngayon, kakampi siya ng admin kasi nakikita niya yung layunin ng admin na ito and you have a very competent and a good leader si Speaker Martin. Napilit na dinidestroy ng mga dutae. Galit na galit si Garin, no? House Deputy Majority Leader and Iloilo Representative Janet Garin called out former Biliran Representative Glenn Chong over his remark that he would slap First Lady Lisa Araneta Marcos. Quote, kung meron criticism sa gobyerno, pwedeng i-lay down. Pero kung ang mga usapan para sampalan, it brings down the dignity of women. Correct. Respeto nyo ang babae. Glenn Chong, siguro naman meron kang kapatid na babae. Meron kang nanay, may lola ka, may mga kaibigan kang babae. Bakit mo sasabihin niyang kay Lisa Marcos? Maski na galit ka, but you have to choose your words properly. Bastos ka eh. Bakit hindi mo sampalin na lang si PBBM? Lalaki yon. Pero ang tanong, makakalapit ka ba? Dahil alam na ngayon na ikaw ay may maitim na balak sa First Lady o kay PBBM. Baka nandun ka pa lang, 1 kilometro ka lang, stop ka na. Stop! Sabi nga ni Kiboloy, pipindutin ko ang vibrator dyan sa puwet mo. Di ba? Whether it's the First Lady or not, babae yun eh. So medyo hindi lang nga talaga maganda tignan sa publiko. Correct.
bilang isang babae, ulit, at bilang isang nanay, bilang isang Pilipina na lang po Representative Garin. You don't want your citizens doing that in public. Pero yung mga katagang iyon, it does not only bring down the dignity of women, it also brings down the dignity of Filipino professionals. Correct! Dapat nga po yan, imbestigahan yan ng Supreme Court i-disbar yan Ulitin ko, kung si Gadon nga, pinagmumura niya lang yung babaeng, yung deck waters, yun, nag-file ng kaso kasi yun dininig. Tanggal si Larry Gadon na sa attorney? Ito, mananakit. First lady pa ang gustong saktan. Baka hindi lang first lady ang sinasaktan niya, mga kababayan. Ito pa sabi ni Garin, Women's Month pa naman ngayon. Kasi nung pinalaki ako na aking mga magulang, ang pagkakaintindi ko, tayong mga Pilipino, tinuturuan tayo na habang tayo ay lumalaki, nandoon pa rin ang respeto. Correct! Ako nga, pinalaki kaming very, yung iron fist. Pero, hindi kami nagtanim ng galit sa aming mga magulang, sa aming mga lolo't lola. Kundi, rumispeto kami, marespeto kami. Noon nga yung pag nag-uusap ang matatanda, bawal kang mag-butt-in, makichaw-chaw. Sabihin sa'yo, wag ka dito, usapang matatanda ito. Tapos pag nakita mo sila, hindi ka nagbigay galang, yung nagmano, o yung magandang gabi po, makikiraan po, yung mga ganong action, ay nako. Nakatira sa amin ng lolo't lola namin sa father side, ay nako, makatikim ka. Walang magawa yung nanay ko kasi alam din ng nanay ko, disiplinaryan ganun po yan. Nakatikim kami lahat. Meron pa nga, fault of one, fault of all. 5 kami. Yung kuya ko, visit yun. Makulit yun Pag napalo yun, lahat kami napalo. Pati yung ate ko, yung panganay, galit na galit yung nanay ko. Ba't pati yan? Wala mang ginagawa yan. Ay, damay. Pero at least lumaki po kaming magagalang. Alam namin, rumispeto. Yung dapat bigyan ng respeto, binibigyan. Pero si Glenn Chong, sa inasal niya ito, nawalan ako ng respeto sa'yo. Dahil lang sa galit mo, hindi ka napagbigyan. Wala naman kayong mapakitang mga ebidensya na ganyan. Binababoy nyo ang First Lady. So, First Lady represents the women. Siya ang First Lady. Kaya ganyan na nagbigay ng pahayag si Garin. Babae din siya. At yung inaalipusta mo, nasasampalin mo, ay isang babae na siyang First Lady. Na siyang titindig para sa kababaihang mga Pilipina. Diba siya nga ang nanay ng bayan, tapos sasampalin mo? Sasampalin mo yung nanay ng mga kababaihan? Yung nanay ng mga kalalakihan? Gago ka. Gawin mo. Sige. Tayo, pag nagkita tayo dito, baka hindi lang sampal ang abutin mo. Ingud-ngud kita dun sa rebulto ni Rizal. Gago. Pag nakita ko yan dyan sa San Diego sa seafood, yung may rebulto ni Rizal, papicture ka doon. Untog ko ulo mo doon, nakita mo. Gago ka Sasampalin mo ang ina ng bayan? Gago. Pasensya naman po, nakakagalit Patuloy nilang dinidestroy Meron pa isa mamaya. Ito pang isa na to. Talipandas talaga mga kababayan Okay? Tuloy lang. There are many ways to express your anger kung meron kang galit. Pero pag sinabi mo kasing magsampalan, pabalik-balik ng sampalan, yung pinapakita mong demeanor sa mga kabataang Pilipino ay hindi maganda. Correct. Walang good example dun sa sinabi mo, Glenn Chong. There is a violent thinking, a violent act. Sasampalin mo? Kalit-liit pa man din ni Madam Lisa. Gago. Violente ka palang tao, Glenn Chong. Parang sinasabi mo tuloy sa mga bata, okay lang natural na manampal ka. May rason man o wala mang rason. So it's a very bad example, especially to our children and coming from a professional, from a lawyer. Medyo nakakagulat. Correct. Kung ako, Janet Garin, ikaw na mag-file ng sa Supreme Court, filean mo kasi kababae naman kayo. Kayo po na mga women's advocate group dyan, filean nyo po ng kaso yan si Attorney Glenn Chong para matanggalan ng pagiging attorney.
O kaya i-reprimand siya ng Supreme Court. O pwede po ba yon Supreme Court? Supreme Court Justice Gesmundo? Bastos po itong lawyer na ito. Hindi na ginalang yung ina ng bayan ng ating bansa. Sasampalin niya ganong kalit-liit ni Madam Lisa dahil lang sa galit niya. Di ba? O kayo po, mga women's group. Ha? Whether you are a progressive group or what. Sasampalin ang First Lady. Hindi nyo ipagtatanggol, only si Janet Garin lang. Maglabas naman kayo ng statement. Kayo dyan makabayang black, brosas. O kaya karamihan ng babae na mambabatas natin. Maglabas kayo ng statement. Itaguyod nyo ang pagkababae. Di ba? Sabi nyo, fair na pantay-pantay na pagtanggol nyo ang First Lady natin, hindi lang kaming mga vloggers na pro-admin. Hindi lang si Janet Garin, it's Women's Day ngayon. At tapos itong gonggong na abogado na ito, sinabihan niyang sasampalin niya ang First Lady? You try it, dude. You try it. May kalalagyan ka talaga. Bakit? Ba't ko sinasabi may kalalagyan siya? Hindi pa siya nakakalapit, baka binutata na siya ng PSG. Di ba? Bastos. Yung ginagawa ninyo sa First Lady, Lisa Araneta Marcos, ay ginawa na po, nire-repeat lang nila sa dating unang ginang na si Madam Imelda Marcos. Ganyan po ang naranasan ni Madam Imelda Marcos, the ridicule. At meron pa ngang nagtaga Nandyan po yan, mapanood nyo, tinaga talaga siya. Habang nagsasalita sa entablado si Pangulong, si Apo Lakay, nandun si Madam Imelda, si Lola, tinaga niya. Buti na lang dinataga sa ulo, sa leeg dito lang sa arms lang nasa lig Di ba? Hindi pa gaanong alert kasi yung mga security nun. Ngayon, lumapit ka, baka, ewan ko, baka hindi ka na ma-recognize. Di ba? Nakakaasar Di ba? Lawyer ka pa man din. Hindi ka marunong rumispeto. O Supreme Court. Nananawagan po ako kay Supreme Court Justice Gesmundo. Ano po gagawin nyo dito? Anong ginawang masama ni First Lady? Patunayan ninyo. Pupunta tayo doon. Isa na lang ito. Again, siguro baka joke lang yon o baka in public kasi napakasaya ng okasyon. Bilang isang dating mambabatas, bilang isang abogado, nandoon ka sa isang okasyon. It's good to take advantage to campaign of your advocacies. Kasi hindi ka nandoon bilang isang tao lamang. Nandoon ka bilang isang former official and you are there as a lawyer. Representative Garin, it's not a joke. It's not a joke. Seryoso siya. And people applauded. Kita nyo? Kita nyo? Yung reaction ng mga nandoon, ng mga nanonood sa kanila, followers nila? Tuwang-tuwa pa sila sa sinabi ni Glenn Chong na sasampalin niya ang First Lady. They applauded, naghiyawan. Meaning, ina-accept nila yung ganong demeanor. Na okay lang na sabihin ko, yung mga putang ina ninyo. Diba si Digong? Yay! Nagpapalaki ng ethics. Hey! Sasampalin ko ang First Lady. Yay! Babagsakin na, mag-resign na si Pangulong Marcos. Yay! Ganon. Ganon po ang kawalan ng respeto na tinatanggap ng mga ilang nating kababayang Pilipino ng mga blind followers nila. They were accepting it, no? The demeanor, the way they talk, yung mga pambabalahura, pambabastos. Ganyan tayo kagago. Kasi bakit? Ganyan kagago ang mga mambabatas, ang mga politiko natin. Ang mga nasa posisyon, ganyan kagago. O tignan nyo si BBM. Tingnan nyo yung leader natin. Napaka-humble. Nakita nyo na ba nagmura siya in public? Hindi nga siya sanay. Tapos ano pa yung sinabi niya nung sinabihan siyang pasyal-pasyal lang? We don't make pasyal here. Diba? Simple lang. Pero hindi siya nagagalit. Kasi he knows how to separate the emotions, hindi lang yung work sa personal. He knows how to control his emotions. Pero wag niyong galitin yan. Sa sobrang bait niyan, baka ibang magawa sa inyo niyan. Di po ba? Wag niyong pasabugin ang salop. Hindi pag napuno, wag niyong pasabugin. Di ba? Iba ang napuno sa sabog. Baka hindi na kayo lumutang o lumitaw. Gago kayo
ina-antagonize nyo, ini-instigate ninyo ang Pangulo. Pero ano lang binabalik ng Pangulo sa inyo? Kagandahang kalooban. Ano pa sabi niya? Kailangan ko munang mabasa yung sinabi ni Pangulo kasi baka ano naman, na paiba-iba, iba ngayon. Baka naman ano lang, nalilito lang. O di ba? Binibigyan niya pa rin kayo ng benefit of the doubt, but what you are repaying him is ridicule. No? Binababoy nyo, pati pagkatao na, pati asawa, damay na. Eh kung idamay kaya namin pamilya mo, what do you feel? Babae pa? Eh ako, sabi ko sa mga anak ko, 2 na akong babae. Ha? Sabi ko, binuli ba kayo sa school? No, Dad, there's none. Let me know if you got bullied, ha? Lalabanan natin, sabi ko. Hindi tayo paaapi. Di ba? Kung ginawang ka ng mali, ha? Labanan mo. Itama mo. Pero huwag kang manakit. Daanin mo sa tamang proseso. Yung paglaban po, dadalhin sa school. Kakausapin ng principal. Kasi ginawa ko na yan dati. Yung panganay ko, biniverbal abuse. Nagsumbong yung anak ko. Punta ako sa principal kaagad kasi gusto ko nang i-stop. Ayoko nang ituloy. Kasi pag panatuloy pa yan, baka iba na magawa ko. O, tinunta ko sa school. Kilala ko naman yung principal. Tinawag yung bata. Pati yung nag-imbestiga muna yung principal. Napag-alaman niya, Mr. Ganito, pagpasensyahan mo na. But we will have an audience with them too. Sinabi lang na ganun. Sinabi ng bata na naiinggit siya sa anak ko kasi ang gaganda nung damit ng anak ko. Nanay niya, bila ng bili. Isa pa lang anak namin noon. Siyempre, nanay niya, bili ng ganito. O, naiinggit daw yung bata. Ang ganda daw manamit ng anak ko. Model yung anak ko. Kinuwang model. Pero inyo, one Easter yun maliit pa yung panganay ko. Nagsamba kami. Ganda ng damit niya, Easter dress. Kaming dalawa lang na mag-ama. Yung nanay niya may trabaho. Punta kami sa mall, lalakad kami. Yung isang studio, yung picture-picture, studio Wala silang gaanong may customer pero parang kulang sila sa model yung Sabi nung doon, sir, excuse me. Sabi niya, can you do us a favor? O what? Sabi ko. Can we ask you to take your daughter to be a model of what's the catch? No, how much? Sabi kong gano'n. No, it's free. Gagawin lang namin siyang model. Really? O yeah, o sige. Sabi ko, okay lang. Nagturan yun ako. Ginawang model. Ang ganda na Ganda nung damit sa kanyang ganda na anak ko Ay, anak ko yun Di ba yung mga anak natin ang gaganda niyan? Ha? Sa ating mga mata, magagandang mga anak natin. Di ba? Yan. Tapos sinabi ko sa nanay niya, oy, pinitsuran si Kinuha doon. Kaya binayad mo. Libre. Ganda nung bata sabi ko. Church kami. Nag-church kami, di ba? Kaya ikaw, Glenn Chong, ha? Kung mabuti kang tao, gumalang ka. Huwag kang bastos. Galangin mo, lalo na babae pa sasampalin mo. Sana ako sasabihin mo, sampalin ko si speaker. Okay lang yan, sige. Gawin mo. Yan laking teddy bear, Parang ganito si speaker, Carclea, di ba teddy bear? Hagabol. Ang sarap nito, mga kababayan. Hindi Makati. Di ba Carclea? Red, Carclea, red. Atsarin natin si Carclea hanggang sa, sige na nga, bilang ko na nga to si Tukis. Yan Sana meron pong mag-file ng grievance sa Supreme Court. Bastos Bastos. Bad example po yung mga nasa Duterte Quiboloy camp. They are just bunch of losers. Mga mother FU kayo. Hindi kayo marunong gumalang. Feeling nyo kayo lang pinakamagaling. Kayo ang pinaka-supreme. Hindi. Hindi po yan ang unang-una na turo ng ating Diyos. Hindi. Kung kayo po, ang sinasabi nyo, Kristiyano kayo, maka-Diyos kayo, paladasal kayo, ikaw, Glenn Chong, nagkamali ka. Alam mo yan. Humingi ka ng tawad. Mag-apology ka in public kasi sa public mo yung ginawa. Pero sinasabi ko sa inyo, yung mga yan, pag nakita ko dito sa San Diego, batuhin ko talaga ng kamatis yan. Bibili ako ng 1 pound na kamatis diyan sa seafood. Batuhin ko talaga yan. Maski na ikulong pa ako dyan ng National City Police. Sabihin ko, what? These people are freaking idiots. These are the people who chastises, maligning my president and my first lady and my speaker. Ganun.
Magdemanda sila. Dito. Diba? Batuin ko talaga sila ng kamatis. Videohan pa ako, wala akong pakialam. Diba? Eh si Marlica, napadaan dito yan, batuhin ko talaga ng kamatis yan. Oo. Demanda ako ni Marlica. Diba? Tapakialam. Kamatis, yung bulok. Eh kaso wala pong bulok sa sipod eh. Diba? Mga ano eh, mga talipandas. Oh, ito pang isang talipandas. Ito. Si Harry Roque. Yung isang video niya dyan, sa YouTube niya, hindi ko po pwedeng isama, kaka-copyright tayo niyan eh. Hindi ko nalagay yung audio, pinanood ko lang, i-ano ko lang sa inyo yung maiksing pagkakaintindi ko sa aking pangunawa. Kasi sabi niya, yun daw, kasalanan na naman ni FL Lisa. Bakit hindi niya, yung pag-i-snub niya kay Sara Duterte? Whether siguro yung pag-alis nila, papunta ng East Europe, o yung pagbalik. Hindi ko alam kung nakabalik ng Pangulo eh. Pero sinasabi niya, isnabera. Hindi daw maganda yun. At nakikialam si FL Lisa sa mga desisyon ni PBBM. Huh? Nakikialam? May ebidensya kayo? Ba't hindi nyo nilabas doon sa rally ninyo? Kasi sabi niya, nung huling araw daw, nag-dinner pa sila ni Tamilmil, ni Tambalina, kasama yata si Prime Minister ni Baal at siya. So, nandun si Tambalina. Biruin nyo. Yung kapatid ng Pangulo nandun sa mga tumatraidor sa kanya. Ano siya? Di ka nudler ng mga traidor. O sino nagtatraidor sa Pangulo? Sino ang ahas? Di ba? Sino ang ahas? Ang sabi ni Roque, nang isnab ang First Lady, so what? Bakit hindi ba ginawa ni Sara Duterte yan? Remember? Hindi niya kinamayan. Ito lang recently kinamayan niya nung nakita niya si speaker. Pero yung una, inignore niya harap-harapan. Nakaganon si speaker, nilagpasan niya. Oh, hindi ba yung pag-i-snub? Hindi ba yung bad example? Tapos pagdating kay First Lady, puro kaangal. Anong ginawa ng BP mo? Ng Tamil mong BP? Di ba? Bakit ganun na lang bigla ang naging attitude ni FL kay BP? Because, hindi mo ba alam na sinisira ng kampo ninyo ang asawa niya? So, ibig sabihin, magpaka-hipokrito ang First Lady kay BP na isa sa mga kabilang na gustong pabagsakin ng asawa niya? Gago siyang asawa. Di ba? Hindi ganun. Hindi ganun na magiging reaction ng normal na tao. Na okay lang na sige sira-siraan mo ako. Sira-sira. Hindi ganon, Harry Roque. Kung tao rin lang naman kayo, tao rin ng aming First Lady, may nararamdaman din yan. Mahal na asawa niya. Kailangan niyang protektahan ng asawa niya. Ganyan po ang mag-asawa. Nagproprotektahan, nagmamahalan. Nag-uunawaan, nag-uusap. Di ba? Kung si PBBM sobrang bait, binibigyan pa kayo ng konsiderasyon, pero si First Lady, no, she cannot take it anymore. That's too much. It's too much. Tapos sasabihin nyo, napakasama niya, nakikialam siya sa gobyerno. Ang sabi pa niya, panahon na para i-put down, no? Put your foot down, Mr. President, sa asawa mo. Who are you? Who are you? Alam mo ba 24/7 ang nangyayari sa pamilya Marcos, sa first couple, o sa first family? Who are you to say that put your foot down to your wife? Kontrolin? Sa tagal na nilang mag-asawa, gusto nyo kontrolin pa ni PBBM si Atty. Lisa o si FL Lisa? Alam nyo ba ang kanilang pagsasamahan? Ibig sabihin, ini-impluwensyahan ni FL Lisa si PBBM sa mga government functions, sa government decisions? Patunayan ninyo. Nandyan naman si JP, nandyan si Bersamin. Di ba? Ito lang yung mga kababayan eh. Pinipilit nilang ilagay sa ating kaisipan ang naratiba na ang totoong presidente ay si First Lady. Hindi si PBBM. Na si PBBM ay under Disaya. Pero in reality, wala silang mapakitang ebidensya. Wala silang mapakita
na katotohanan or video evidence man. Even the pulboronic video, wala nga silang mapalabas. Ito pa kaya na sinasabing ini-impluwensyahan ni FL Lisa, ang Pangulo? Tapos sinasabing wala kang mandato. Wala naman talaga siyang mandato. Pero, as a courtesy to the President, he's the First Lady. Hindi siya binoto ng tao? Hindi. Eh kung pwede nga lang iboto ang First Lady, boboto ko si First Lady Lisa eh. At ang BP daw ay binoto ng tao, syempre, lumaban siya ng pagka-BP. Tanga ka pala eh. Kung ang BP hindi marunong rumispeto sa mga kapwa niya government officials, especially to the Speaker of the House, bakit kinakailangan siyang irespeto? Lalong-lalo na nung walang mandato. So, ibig ba sabihin, pag napadaan dito si BP, kailangan kong mag-bow down? Eh kung ayaw ko, karapatan ko yun. Di ba? Karapatan din naman ni Atty. Lisa kung sinong gusto niyang kausapin tulad ng BP mo. Bakit all and mighty ba ang BP? Bakit gaganon kay Atty. Lisa? Ganon? Naantayin pa si Atty. Lisa o si FL Lisa ang lumapit sa kanya? Who is she? BP lang siya. Tamilmil pa. At kanudler ng mga destabilizer. Destabilizer kayo eh. Ginagamit nyo ang First Lady para pabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos. But it's not gonna happen. Gising na ang sambayan ng Pilipino. Gagamitin natin to kasi ang ginagawa ninyo is yung ginawa kay Apo Lakay. Noon, walang social media. Walang pamamaraan para malaman ang katotohanan. Eh ngayon, we are in a digital age, Harry Roque. Kaya wag mo kaming gaguhin. Bakit kailangan mag-put down? Pagbawalan? Hindi. Marami rin naman nagagawang trabaho ang First Lady. Ang tanong ninyo, may sahod ba siya? Di ba? Tingnan nyo. Yung kanilang mga mobile clinic. Siya ang pinapapunta ni PBBM sa ibang okasyon pag di makapunta ang presidente. Nire-represent niya ang asawa niya. May ginawa na ba siyang mali in public? Wala. Sino pumipirma ng batas? Pangulo. Sino pumupunta sa mga function, umaaten sa ASEAN, sa mga state visit? Ang Pangulo. Nagkataon na meron siyang First Lady. O so what? Di ba? Eh kasi ang hirap sa inyo. No? Feeling ninyo na high and almighty ang BP ninyo. Eh tangengot niya ang BP ninyo eh. Tamilmil. Napakatanga magsalita sa public. Hindi niya kayang sumagot ng tama sa public, lalo na sa mga hearing. Tapos sasabihin mo, gawin namin siya, igalang siya ni First Lady. Unang-una kayo ang walang galang sa Pangulong Marcos. Kayo ang walang galang sa First Lady. Hindi nyo ginagalang ang first couple. Bakit? Para saan ang prayerary ninyo? Lalo ka na, Roque. Gusto nyo pa sumugod sa Malacanang? For what? You try it, dude. Try it. Sumugod kayo sa Malacanang, you try it. Sabi niya doon, hindi ko po tinapos eh. Sinabi niya na wala namang talagang masama sa sinabi niyang susugod sa Malacanang. Ha? Hindi naman talaga tama. Pero, baka mapilitan silang sumugod sa Malacanang kung ang karapatan nilang pantao, karapatan nila sa free speech ay masusupil. Kasi nga yung SMNI, yung kanilang franchise, yung franchise ng Suarasag, ay nasa second reading approved na for revocation. Isang reading na lang yan. Tanggal yan. Kasalanan ng gobyerno yon. Ini-equate nyo na pinipigilan kayo ng gobyerno magsalita, magbigay ng malayang pagpapahayag. Kasalanan ninyo. Tapos i-equate nyo ang kasalanan nyo sa gobyerno, kay FL Lisa, kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong kinalaman dyan ng Executive Department sa Legislative Department? Wala, di ba? Alam mo yan, abogado ka, Roque. Huwag nyong gaguhin yung mga followers ninyo na mga gago na nga, bobo na nga, lalo nyo pang binubulag. Ibig sabihin, magsasayang sila ng oras, ng kanilang lakas, para lang kayo sundin palagi. Maling-mali yun. Kayo pong mga naniniwala dyan kila Roque, kila Duterte, Kiboloy, huwag niyong paniwalaan yan. Mga bulaan yan eh. Yun na nga lang kakampi nila, bulaan oh. Diba? Wanted. Tapos kayo naniniwala kayo, ano kayo, kanudler kayo ng allegedly criminal, ng wanted. Sinisisi nyo ang First Lady? Inisnab si BP? So what? Ano ngayon kung inisnab siya? Diba? Bakit sino ba siya? Siya ba ang hari? Siya ba ang reyna? Maski na ako, isnabin din kita eh. Dahil sa ginagawa ng pamilya mo, sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko, binababoy ninyo, tinawag nyong adik, bangag, nagpupulburon, nagsisex video,
Wala naman kayo mapakita, tapos gusto mo, anuhin kitang ganyan? Kung gusto ni BP, kausapin niya si Lisa, siya ang unang umuno dyan. Unang-una, di kayo marunong rumispeto sa matanda. Matanda si Atty. Lisa kaysa kay BP Oh, di ba? Sige nga. Tapos gusto nyo put down your foot to your first lady, to your wife? No way. Kung magandang advices ng asawa ko sa akin, why not? Hindi naman kaagad yan didinggin ni PBBM. Kailangan niya pang ilapit yan sa kanyang mga legal Attorney yung asawa ko, alam niya, sasabihin niyan in legality. Attorney ka rin, Harry Roque, pero mali ang pinapaliwanag nyo sa taong bayan. Inisnab. So what? F her. Ito, Roque, ito kayo. Diba? Gago pala kayo Pa-disbar nyo rin ako kasi ginanto ko kayo. Hindi man ako bugado, gago. Ina. Yun ngang BP mo, hindi marunong magsalita. Hindi alam ang sasabihin sa publiko, lalo na dun sa hearing, walang-wala nga Kaya hindi siya nababagay maging leader in national stage. Doon lang siya, pang Davao lang siya. Pang lokal ka lang. Kaya wag nyo nang asahan na manalo pa kayo sa 2028. Tapos sasabihin nyo, dapat siya nang nakaupong presidente kasi mas malaki ang boto niya kaysa kay PBBM. Really? 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 Sige nga kayo, do the math. Lamang siya ng 500,000 kay PBBM. Those are the ones who did not vote for PBBM. Pero kung sakasakali lang, kung hindi naniwala ang unit team sa inyo, yung mga Marcos loyalists and supporters, makakakuha ka ng 32 million votes. Makakakuha ka ng 32 million votes. I-equate nyo pa. Ilang milyon nakuha ni Duterte nung tatay niya, nung presidential election? 16 million. Ilan doon ang totoong DDS? At ilan doon ang hinakot ni Amy Marcos? Na pinaniwala ni Amy Marcos na ito ang iboto natin ng mga loyalists at supporter ng Marcoses. Di ba? Kung hindi nga lang nadaya si PBBM nung sa BP ran siya ang BP. Kuhanin ninyo. Kukuha nyo idea. Yung numero. Tapos si Glenn Chong sinasabi niya na dapat hindi si PBBM kasi nandaya siya, 22 million lang ang boto niya. Sino ang kalaban niya? Si Lenny. Ilan ang boto ni Lenny? 14 to 16 million? Given that? O 14 to 15 million? O ilan ang boto ni PBBM? Hindi siya pa rin ang presidente. Hindi pwede si Tamilmil kasi BP ang tinakbo niya. Gago, Glenn Chong. Gago ka rin, Roque. Mga animal kayo Sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ang ginagawa nila sa Pangulong Bongbong Marcos ay tulad nung kinakapikat nila yung ginawa ng mga gunggong noon ng panahon ni Pangulong Apo Lakay. Binabanatan nila ang First Lady. They're using the First Lady. Kung may ugali si First Lady, so be it. Ako hindi ko po alam ang ugali ni First Lady. Ang nakita kong ugali niya, yan panoorin nyo. Tumakbo. Buti hindi nadapa. Parating nyo to kay Ninang. Ninang, hindi ko alam man po ang tunay nyong ugali, pero still, I'm supporting the administration of your husband. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga kaaway ninyo dahil hindi ko naman po kayo tunay na kilala. Pero I still believe that you will give a good and proper advice to your husband. Yun lang po yan. Kaya, Roque, Glenn Chong, Panelo, and all of the others of the mga ni Baal at ni Wanted Boy,
F you. Yeah, F you. No? Just shut up. Kung ayaw nyong makipagtulungan sa gobyernong ito, huwag nyo lang lalong ibaon si Sara Duterte sa Kumunoy. Kasi matutulad yan sa mga dilaw na ibinasura, ipinunta sa inodoro mo. Yung pagmalaki sa amin na milyon-milyon ang mga supporter ng Dutertes. You try it in 2028, dude. Oh, better yet, look, no? Wait for 2025. Baka nga makabalik ang mga dilaw. Baka nga si Chel Joc no ngayon, baka maiboto na. Di po ba? Oh. Bakit ang mga dilaw bibihira ng kumontra kay PBBM? Mamaya sa another content natin kasi may maganda dyan. Huh? Another content po yan. I'll give you the reason. Isa sa magandang ito, may natuwa po dyan sa ginawa ng Pangulong at Ninong Kong si BBM. Sabi nga ni Ate Carclea, buti walang nang babasa yun na tinatawag mong ninong yan. Meron naman. Pero ako, Wapakels, di ba, Banat Boy? Wapakels. Di ba, DJ Byron? Wapakels. Who the hell are they? Sabi nga nung favorite kong yung bowler, yung sa bowling. Who do you think you are? I am. Di ba? Si Pete Weber, one of the greatest bowler. Galing mag-bowling nun. Kaya nga ako napabowling, mga kababayan. Dalawang 300 game naman na ako. Perfect game. Meron akong sing-sing. Oh, di ba? Nandiyan po yan sa nasa annals na ako ng history ng Philippine Bowlers Association. Pero natigil ako. Ang gusto ko, makaroon ako ng 800 series in 3 games. O better yet, the very perfect game, 900 game. O 900 series. Perfect ka sa 3 game. Mahirap po yun. Kabog. Kaya ito si Roque, maganda, i-bowling natin. Kamukha niya si Humpy Dumpy. Ang gago eh. Yung isa naman si Tamilmil, sino kamukha ni Tamilmil? O tingnan niyo yung larawan ha? Tingnan niyo yung larawan! Tingnan niyo! Sino kamukha ni Tamilmil? Ayaw ko na sabihin. Kayo nang bahala dyan. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.